May isang bar na punong-puno ng tao, tambayan ng mga kabataan. May mga lalaking umiinom, naglalaro ng billiards, may mga nagtatawanan. Pero sa gitna ng lugar na iyon, may isang babae na hinatak, sinaktan at ginahasa ng ilang lalaki. At ang pinaka nakakatakot, may mga taong nanonood lang. Walang pumigil, walang tumawag ng pulis. Parang entertainment lang sa kanila ang nangyayari. Ito ang kwento ni Cheryl Araujo. At ang krimeng kilala ngayon bilang Big Dance Tavern Rape Case. Isa sa mga pinaka nakakagalit na true crime cases sa Amerika. Ipinanganak si Cheryl Ann Araujo noong March 28, 1961 sa mismong lungsod ng New Bedford. Siya ay may Portuguese descent. Lumaki sa isang komunidad na may malalim at makapangyarihang kultura ng mga Portuguese American. Isang lugar kung saan tradisyon at pamilya ang sentro ng buhay. Pumasok siya sa mga lokal na paaralan sa New Bedford at inilalarawan bilang isang simpleng estudyante noong kanyang kabataan. Yung tipong tahimik lang. Noong high school siya, nakilala niya ang kanyang long-term partner. Isang relasyon na nagsimula sa murang edad at nanatili hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Sa edad na 21, nakatuon si Cheryl sa kanyang maliit na pamilya. Isang batang ina na sinusubukang buuin ang buhay sa gitna ng simpleng komunidad. May dalawa siyang anak na babae. Si Caroline, ipinanganak noong 1980, at si Jessica naman, ipinanganak noong 1982. Sa gabi ng insidente, kakagaling lang niya sa pagdiriwang ng birthday ng kanyang panganay na anak. Isang simpleng moment ng saya bilang ina, bago magbago ang lahat. Nakatira siya kasama ang kanyang mga anak at ang ama ng mga ito sa isang 2-story na tenement. Sa parehong kalye kung saan matatagpuan ang Big Dance Tavern. Isang lugar na ilang hakbang lang ang layo sa tirahan nila. Bago pa man siya makilala ng buong bansa dahil sa kaso, kilala siya ng mga kaibigan at pamilya bilang isang matapang at matibay na babae. Isang ina na ginagawa ang lahat para sa kanyang mga anak. Noong gabi ng March 6, 1983, ang pagpasok ni Cheryl Araujo sa Big Dance Tavern ay hindi planado at dapat sana ay sandali lang. Una, pumunta siya sa isang malapit na tindahan para bumili ng sigarilyo. Pero sarado na ito. Kaya nagdesisyon siyang pumasok sa tavern sa kanilang North End neighborhood para gumamit ng vending machine. Pagpasok niya, nakita niya ang isang waitress na kilala niya. Kaya nagstay siya sandali para uminom at makipagkwentuhan. May mga 10 tao lang sa loob. Ang bartender, ilang customers, at ang mga lalaking hindi niya alam na magiging dahilan ng kanyang trahedya. Nagpatugtog siya ng music sa jukebox at saglit na nanood ng pool game sa likod ng bar. Sa umpisa, mukhang normal lang ang vibe. Pero unti-unti nang nagbago ang lahat. Naging delikado ang sitwasyon nang umalis na ang babaeng kausap ni Cheryl matapos ang shift nito. Sa sandaling si Cheryl na lang ang nag-iisang babae sa loob, isa sa mga lalaki ang nag-lock ng front door.
Habang sinusubukan niyang umalis, bigla siyang hinablot mula sa likod ni na Joseph Vera at Daniel Silva. Pinunit ang kanyang mga damit at isa pang lalaki ang pilit siyang itinulak sa ibabaw ng pool table. Doon, nagsimula ang brutal na pang-aabuso at nagsalit-salitan ang mga lalaki sa panghahalay sa kanya. Tumagal ang pangyayari ng halos 2 oras at sa loob ng panahong iyon, hindi katahimikan ang maririnig mo, kung hindi tawa, sigawan at panonood. Ayon sa testimonya, sinubukan ng bartender na tumawag ng pulis, pero hinarangan siya ni Virgilio Madeiros para hindi makialam. Sa halip na iligtas siya, pinili ng iba na manood. Sa gitna ng takot at sakit, nagawa pa rin ni Cheryl na lumaban. At sa wakas, nakakawala siya. Tumakbo palabas ng bar, suot lang ang punit na sweater at isang medyas. Sa kalsada, desperado siyang humingi ng tulong hanggang sa may dumaan na isang van ng mga estudyante. Sila ang nagdala sa kanya sa ospital. Isang gabi, isang maling lugar at isang komunidad na piniling manahimik habang may nasisirang buhay sa harap nila. Matapos ang nangyari, ang lungsod ng New Bedford ay nahati. Pero para kay Cheryl, hindi lang ito simpleng paghahati. Ito ay naging isang malupit na hostile na kapaligiran laban sa kanya. Sa halip na ipagtanggol ang isang babae mula sa sarili nilang komunidad, marami ang tumalikod sa kanya. Para sa ilan sa Portuguese-American community, ang kaso ay parang atake sa kanilang kultura na ipinapakita sila ng media bilang primitive o kriminal. Kaya imbis na protektahan ang biktima, pinili nilang protektahan ang mga akusado. Naramdaman ng komunidad na parang sila ay inaatake ng national media, lalo na ng CNN. At dahil dito, nagkaroon ng defensive mindset. Isang kami laban sa inyo na pag-iisip. Libo-libong tao ang nagmarcha sa kalsada, pero hindi para kay Cheryl, kundi para suportahan ang mga akusado. Sinasabi nila na ang mga lalaki ay hindi patas na tinatrato dahil sa kanilang ethnicity. May mga event pa tulad ng beef stew, dinners at sayawan para makalikom ng pera para sa legal fees ng mga akusado. Habang ang mga akusado ay sinusuportahan, si Cheryl naman ay naging outcast sa sarili niyang komunidad. Habang naglalakad siya sa kalsada, sinisigawan siya ng insults. Nakatatanggap din siya ng death threats araw-araw. Isang biktima na ginawang kaaway. Sa korte, ang depensa na pinamumulaan ni Edward Harrington, ginamit ang televised trial para sirain ang karakter ni Cheryl sa harap ng buong bansa. Ginamit nila ang mga klasikong paraan ng victim blaming. Paulit-ulit nilang tinanong bakit ang isang ina ng dalawa ay nasa bar ng 10 p.m. Parang sinasabi nila na ang isang maayos na babae ay dapat nasa bahay lang. Pinunang suot niyang sweater at jeans. Parang ipinipahiwatig na ito ay provocative, kahit normal lang naman ito.
Kahit pinigilan siya ng maraming lalaki sa pool table, tinanong pa rin kung bakit hindi raw siya sumigaw ng mas malakas o lumaban pa ng mas higit. At dahil umano nagstay siya para uminom at naghulog ng pera sa jukebox, ginamit din ito laban sa kanya. Parang sinasabi na nakikipag-socialize siya, kaya pumayag siya sa nangyari. At dahil televised ang trial, ginamit ito ng depensa para ipinta si Cheryl bilang isang babaeng naghahanap ng atensyon, pera, o kasikatan. Tinawag siyang hysterical at pinahiwatig na iniimbento niya ang kwento para pagtagpan ang isang umano'y consensual na nangyari. Ang pressure, sobrang lala. Hanggang sa napilitan si Cheryl na umalis ng estado para sa kanyang kaligtasan. At doon niya sinabi ang isang linya na tumaktak sa kasaysayan. Ako ang ginasa, pero ako ang pinaparusahan. Isang kaso na hindi lang tungkol sa krimen, kundi tungkol sa isang lipunan na piniling baliktarin ang katotohanan at parusahan ang mismong biktima. 6 na lalaki ang unang kinasuhan, pero 4 lang ang nahatulan ng aggravated rape noong March 1984. Sina Daniel Silva, John Cordero at Victor Raposo ay inatulan ng 9 years hanggang 12 sa kulungan. Si Joseph Vera naman ay nakatanggap ng 6 hanggang 8 years. Pero sa kabila ng hatol, hindi nila natapos ang buong sentensya. Karamihan sa kanila ay nakalaya matapos ang humigit kumulang 6.5 years. 2 pang lalaki na sina Jose Maderos at Virgilio Maderos ay napawalang sala sa lahat ng kaso. Kahit na inaakusahan silang nag-encourage at tumulong sa nangyari. At ang mas nakakagulat, sa halip na ituring bilang mga kriminal, tinanggap pa sila ng bilang bahagi ng komunidad. Para sa iba, sila raw ay biktima ng diskriminasyon, hindi mga salarin ng krimen. Para takasan ang pang-aabuso, harassment at death threats sa New Bedford, lumipat si Cheryl sa Miami kasama ang kanyang 2 anak at partner. Sinubukan niyang magsimula ulit. Nag-enroll siya para maging sekretary. Umaasang makahanap ng bagong buhay sa katahimikan. Pero noong December 14, 1986, 2 taon matapos ang trial, dinala niya ang kanyang mga anak sa isang Christmas show sa Tropical Park. Habang nagmamaneho, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at bumangga ito sa isang sementong poste. Si Cheryl ay namatay sa edad ng 25 dahil sa matinding pinsala mula sa aksidente. Sa una, sinasabing walang kinalaman ng droga at alak. Pero kalaunan, lumabas sa toxicology report na siya ay labis na lasing, na may blood alcohol level na 0.29, halos 3 beses sa legal limit. Ang kanyang 2 anak, sa edad na 4 at 6, ay nakaligtas pero may mga sugat at bali, kabilang ang balikat at pulso ng bunso. Ayon sa kanyang pamilya at abogado, matagal nang nakikipaglaban si Cheryl sa alcoholism. Hindi dahil sa kahinaan, kung hindi dahil sa bigat ng trauma na kanyang naranasan.
Hindi lang ang nangyari sa bar, kundi pati ang tinatawag nilang second rape sa korte, kung saan siya ay muling hinubaran, hinusgahan at pinahiya sa harap ng buong mundo. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, ilang beses siyang pumasok sa detox at treatment programs para sa kababaihan. Sinusubukang buuin muli ang sarili habang dala ang sakit na hindi madaling takasan. Ang nangyari kay Cheryl Araujo hindi natatapos sa loob lang ng bar. Yun pa lang ang unang trauma. Ang mas nagpalala ay yung nangyari sa korte at sa sarili niyang komunidad. Ito ang tinatawag na secondary victimization. Yung biktima na nga, siya pa ang pinahiya, pinagdudahan, at hinusgahan. Sa halip na pakinggan siya, pinilit siyang ulitin ang sakit paulit-ulit habang hinubaran ang pagkatao niya sa harap ng buong mundo. Hindi siya tinrato bilang biktima. Tinrato siya bilang parang siya ang may kasalanan. At dito pumapasok ang mas malalim, yung betrayal trauma. Kapag ang sarili mong komunidad pinili ang mga nanakit sa iyo kaysa ipagtanggol ka, may nababasag sa loob mo na hindi basta-basta naayos. Hindi lang ito tungkol sa nangyari. Yung utak mo nagiging wala akong kakampi, hindi ako ligtas kahit saan. At kapag ganon ang paniniwala na nabuo sa isip mo, unti-unti kang nauubos sa loob. At dito, madalas nagkakamali ang tao. Nakikita nila yung biktima. Umiinom, nalulung, sasabihin nila, mahina kasi, o pinili niya yan eh. Hindi. Ang addiction, hindi yan luho o ginusto mo. Yan ay paraan ng pag-survive. Kapag sobrang bigat ng trauma, hahanap ang utak ng kahit anong paraan para tumakas sa sakit. At ang alak, hindi niya sinusolve ang problema. Pero sandali niyang pinapatahimik ang isip. Pinapahinto ang flashbacks, pinapakalma ang anxiety, ninanumb ang depression ng ilang oras, yung kahit ilang oras lang nakatahimikan sa isang isip na parang giyera araw-araw. Kaya kapag may nakikita kang taong nalululong sa kahit anumang bisyo, droga man, alak, hindi lang yan bisyo. May pain sila na hindi mo nakikita. At ito ang mas delikado. Ginawa ng society na parang normal ang lahat. Alam mo yun? Yung shot para makalimot, shot kasi stress, shot kasi masaya, o shot kasi bored. Pero wala nang tatanong, ano ba talaga ang tinatakasan mo? Kasi kapag tinanong mo yan, mapipilitan kang makita na maraming tao ang nasasaktan. Tahimik lang. Pero maraming tao ang tumatakbo sa mga unhealed traumas nila. Kaya kung nakikita mo ang sarili mo dito, pakinggan mo to. Hindi ka mahina dahil nag-coping ka. Response yan ng katawan mo sa sakit na dinaanan mo o pinagdadaanan pa rin. Pero hindi pwedeng habang buhay ka na lang tumatakbo. Darating ang point na kailangan mong huminto at harapin ang sarili mo. Kasi kung hindi mo hihilumin yan, lalabas at lalabas yan. Sa bisyo, sa self-sabotage, sa paulit-ulit na cycle. Pero kapag pinili mo mag-heal, yung totoong healing, yung masakit, yung totoong haharapin mo, hindi mo lang binabago ang sarili mo.
ikaw ang pumuputol ng cycle. Ikaw ang nagtatapos ng sakit na hindi mo naman sinimulan. At doon nagsisimula ang totoong kapangyarihan mo at ang real happiness sa buhay.